Dito naman tayo sa Super 4 na lagi kong gamit. Hanip. Ito yung ano eh, aftermarket na ignition switch. Minsan naglulus eh. Naka ano kasi ito eh, naka-rekta yung sa fan. Ayusin ko pa nga pala to. Tatanggalin ko muna yung ginawa dito kasi dinikit lang yung wire dito eh. Gamit to sa training, ginagamit lang sa akin. Kaya nga, ayan, pakita ko lang yung nangyayari. Ito, ginagamit ko, okay naman. Tapos biglang tumirik ang putya, namatay. Kaya pagka nakaganyan, nakasindi yung neutral tsaka itong ilaw dito. Kasi mga ilaw dyan, i-start siya. Okay to eh, okay na okay talaga to. Permission lang to. Walang easy to eh. Ang problema, minsan bigla na lang mamamatay, lalo pag niligo-ligo. Ayun, walang start. Ligo-ligo mo, yun, meron. So umaandar kang ganyan, mabiyahe ka, ayun, namatay bigla oh. Yan nangyari sa akin, pucha, muntik na ako tumumba eh. Ang delikado eh. Taragis eh. Bigla na lang mamamatay. Okay naman siya minsan. Minsan okay, minsan hindi. Pakita ko yung ano, yung nangyayari doon sa ignition switch na aftermarket. Yan, ganyan. Punta tayo dito sa harap. Yan, makikita nyo yung wire, no? Ito yung wire na hindi nyo makita. Yan. Ito yung galing na susian aftermarket. Ano ko na to, kinrimp ko kasi to, naayos ko na. Pero kapansin-pansin na manipis yung wire na to kumpara dito sa harness. Tayo mag-focus yan. Sa harness matigas to eh. Itong sa aftermarket, naku, nakapakanipis. Nipis ng wire talaga. Kasi yung contact point niya doon sa susian mismo, napakanipis din. Kaya yung binibitbit na load nung galing sa main, ito yung main, di ba, yung pula, ginawa ko na nasakit eh. Sobrang bigat nung kinakarga niya. Lahat yung dadaan dito, tas manipis na wire. Kaya pumuputok doon sa susian. Hindi siya nasisira. Hindi siya napuputokan ng fuse. Nasisira yung pinakamahina ay nasisira. Ibig sabihin, doon yung pinakamahina. Kaya yun, bubuksan ko para mapakita ko rin. Ito, inayos ko na kasi. Sige pa. Naka-frame pen. Dali, babaguhin ko tong setup na to para magamit mo pa rin yung susian na hindi mo na kailangan kapalan yung kung ano-ano dyan. May gagawin ka lang dito ang sirkuito sa loob. Yan. Una, ito yung natanggal eh, yung red black. Tanggal yan eh. Kasi hininang ko. Kaya medyo may ano siya. May tunaw-tunaw siya. Kasi kapansin-pansin, tingnan nyo yung wire, ninipis eh, no? Nipis talaga eh. Muusok yung yosi ko. Ayan, bubuksan ko yan para mapakita rin yung ano, contact point. Ayan. Ayan, papansin na ayan, nasusunog tong ano, tapat ng red, black. Ayan, medyo nasusunog na siya eh. Iba yung kulay eh. Kasi nga yung binibit-bit niya mabigat eh. Galing doon sa main, nasa main, itong black. Tapos ibabato niya ngayon sa dalawa. Ibigyan niya ng kontak yung dalawa. Iinit ngayon dito. Tapos ang nipis na ito, ang bilis mahukay. Kasi nga, ang bigat ng load niya eh. Kaya gagawin natin, pagagangin natin yung load.
Tapos yung bibit-bit na nung load na mabigat, yung relay. Lalagyan natin na relay. Para ito pa rin, pwede mo pa rin magamit yung susian. Kasi nga, kaya ka nagpalit na susian. Kasi nahuhugot o kaya siraan na, diba? Eh kaysa maghanap ka ng original na medyo mahal. Actually, sobrang mahal ng original. Tsaka wala ka na rin yata mabiling ganun. Ito na lang, aftermarket. At least bago. Yun nga lang, kailangan baguhin to kasi nipis nga ng wire. Kung babaguhin mo naman yung wire, pakakapalan mo yung wire, dito pa rin magpuproblema kasi nga maninipis lang to. Tsaka hindi magandang quality itong mga to. Dali siya mapudpud. Tsaka masira. Ayun, pagaangay na lang natin yung load. So ito, binalik ko na ulit. Ito ngayon, tatanggalin ko yung mga terminal, tapos ililipat na natin yan. Lalagyan na natin ng ganito relay. Kung ano mang relay meron kayo dyan, basta kailangan malaman nyo na kung ilang ampere yung relay nyo, tsaka kung ilang volts yan. 12 volts, ibig sabihin 12 volts yung coil nya. Dito naman yan 85 tsaka 86. 85, 86, ito yun. Itong dalawa. Tapos yung switch, ayun yung switch na. So 30, ang si switch nya yung dalawang 87. Ibig sabihin yung dalawang 87 magkasama yun. Dalawang 87, ito 87 ito. Itong taas tsaka yung gitna. Bali ito yung source mo. Tapos ang switch nya itong dalawa. So ang magandang gawin dyan, since meron kang tatlo na wire, dalawa yung susuplayan mo. Isa yung galing sa fuse, galing doon sa starter relay. Kung maalala nyo yung itsura naman, starter relay merong fuse galing battery, pumasok doon sa isang terminal ng starter relay na malaki. Tapos may tanso yun papunta doon sa fuse, sa isang paanong fuse. Tapos yung fuse, yung kabilang paa naman nun, papunta naman doon sa sa dalawang red black ba yun? O red black yan. Yung isa doon papunta ng rectifier, yung isa ito yun, papunta dito yun. Red white ba yun? Kalimutan ko yung kulay doon ng sa starter relay. Basta yung dalawang matabang wire sa ibabaw ng starter relay, yung dalawang basta may red, yung isa doon papunta dito, babad na positive yun, naka-fuse yun papunta dito. Tapos kung maalala nyo rin, nakalagay doon 30 amperes, kaya 30 amperes na rin yung kinuha ko na relay. Yan, bali yan, pupunta yan dito sa 30. Tapos tong dalawa, yung red, black, tsaka blue color blind, blue orange ba yan? Tag-isa sila dito sa 87. Yan. Tapos yung positive, bali isang linya nung positive na babad papunta doon pala, papunta sa switch. Tapos yung isa papunta dito sa switch. Mamimili na lang ako kung alin dito dahil bugbog na nga tong red black. Yung blue, ano ba to, blue white na lang gagamitin ko, yung black tsaka blue white. So yung black ko, kahit magbaliktad na yan kasi switch naman yan So yung isa papunta ng positive, yung isa papunta dito sa 86. Kahit magbaliktad din yan kasi coil naman yan Yung 85 naman papunta ng ground. Kuha lang ako ng ground dito, kung ano man merong ground dito na libre. Kasi magaang lang to sobrang liit lang ng coil nito. Ang coil nito ay ilang amperes, walang nakalagay kung ilang amperes yung coil. Ito load to, load yung 30 amperes na to Yung coil hindi ko alam kung ilan pero sobrang liit lang ng load na yun, kayang-kaya na ng switch yun. Kaya nilalagyan na relay. Yun din yung trabaho ng relay. Bumibit-bit siya. Nire-relay niya yung mataas na load. Hindi niya bibit-bitin yung buong tulad yan. Kaya ang tataba ng wire, di ba? Galing dito, susupply niya dalawang
Dalawang matataba din. Ang mangyayari, ito, pag didikit-dikitin niya to, dito na. Hindi na dun sa susian. Hindi na magbibit-bit ng malaking load yung susian. Kasi contact nila, ninipis lang, di ba? Ganun lang. Mag-arcing pa yan. Pag tataas pa ang perahe nun pag nag-loose. Ayan. Tip ko lang din yan na gamitan nyo na lang ng relay kung magpapalit kayo ng susian na aftermarket. Kasi nga sobrang nipis ng wire. Subukan na yan, sobrang nipis ng wire. May mga napalitan na ako, Steed 400, Shadow 400, Super 4. At maaari tulong ko lang din sa inyo yan. Huwag nyo na masamain. Sapakin ko kayong lahat eh. So ito yung ginawa kong setup. Yan. Dapat pala isang straight na lang din yan. Tapos yung ground nga pala, hindi na ako nagbalat dito sa harness kasi sayang yung harness eh. Ginawa ko, tinago ko na lang. Lagay ko yung ground dun. Sama sa gauge mounting. Tinago ko na lang. Hindi ko binalot lahat na tsaka pinili ko green para malaman na kung may titingin man, mawala na sa akin itong motor. May titingin, makikita na ground to, green yung wire na ginamit dun. Saan na ba yun? Yun, papunta sa sa relay. So yung isa green, tapos yung isa yung red, yun nakapasok yun dito. Yan, sa switch, ito yung sa switch. So dalawang wire na lang yung sa switch to. Bibit-bitin ito, magaang na lang. Kasi ang bibit-bitin na lang ng switch, nitong switch na to, ito, yung coil nito, hindi niya nabibit-bitin yung accessory. Ang magbibit-bit na ng accessory, yung magko-contact na para sa kanila, itong relay na mismo na naka-rate na 30 amperes. Yan, rated siya na 30 amperes, so kaya niya yan. Yan, hindi na magsasablay yan. This butik. Yan. Kahit magligo-ligo ka na dyan o magkalog-kalog ko, hindi siya sasablay kasi magaang lang yung binibit-bit niya. Ayan, pwede na isara to. Ayan, pwede na ulit pakalat-kalat sa daan. Para sa mga sa sound check. Good shit na. Magalaw-galaw na to. Kahit magalaw-galaw na to.